Pagkababa pa lang ng babae ng kanyang coat, agad na lumitaw ang hubog ng kanyang katawan. Dahil dito, napansin siya ng isang lalaking estranghero na naroon din sa campsite. Nilapitan siya ng lalaki at tinanong kung mag-isa lang ba siyang nagka-camping. Dahil maingat ang babae, nagsinungaling siya at sinabing may kasama siya. Pero dahil sa kakaiba at nerbiyosong kilos ng kanyang katawan, halatang hindi totoo ang sinasabi niya. Napansin ito ng lalaki at bigla siyang umiti ng may masamang intensyon. Kinabahan at natakot ang babae, kaya agad niyang isinuot muli ang kanyang coat. Maya-maya, tumalikod ang lalaki at naglakad palayo. Bumalik ang babae sa kanyang tent, ngunit para makasigurong wala na ang lalaki, sumilip siya palabas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sabay silang nagkatinginan, muli nang lingunin din siya ng lalaki. Labis ang takot ng babae at tahimik siyang nagdasal na sana ay umalis na ang lalaki. Ngunit hindi ito agad umalis. Sa halip, lumapit pa ito sa kanyang tent at nagtanong kung kailangan ba niya ng tulong. Mabilis na umiling ang babae bilang sagot na hindi niya ito kailangan. Bigla namang tumunog ang cellphone ng babae dahil sa isang news alert. Ayon sa balita, may isang serial killer na nakatakas at nagtatago sa kabundukan. Mas lalong kinabahan ang babae nang marinig niyang ang bundok na tinutukoy sa balita ay ang mismong lugar kung saan siya nagka-camping. Matagal siyang nanatiling tahimik sa loob ng tent. Maya-maya, wala na siyang narinig na ingay mula sa labas. Kahit nanginginig sa takot, naglakas loob siyang sumilip muli. Pagtingin niya sa labas, nakita niyang nagtatayo ng tent ang lalaki sa hindi kalayo ang lugar. Mukhang wala itong balak umalis. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang lalaki sa kanyang tent na may dalang palakol. Sinabi nito na hindi raw matibay ang kanyang tent. Hindi man lang siya tinanong ng babae. Ginamit ng lalaki ang martilyo para ayusin at patibayin ang tent. Sa sobrang takot, hindi makagalaw ang babae. Alam niyang kung magpapatuloy ito, maaaring mapahamak siya. Kaya nagpasya siyang lumabas ng tent at nagsuot ng makapal na down jacket. Hindi inaalis ng lalaki ang tingin sa kanya at inaya siyang magsalo sa hapunan. Sa halip na sumagot, nagsimula ang babae na mag-impake at sinabing susunduin na siya ng kanyang kasama. Binalaan siya ng lalaki na delikado ang daan pababa ng bundok at maaaring may mababangis na hayop. Hindi ito pinansin ng babae at tumalikod para umalis. Ngunit tinawag siya muli ng lalaki. Ipinilit nitong tikman niya ang lutong baka na nasa dulo ng kutsilyong hawak nito. Dahil sa matinding takot at ayaw niyang magalit ang lalaki, napilitan ang babae na sundin ito. Title ng movie, Solo Camping.